Ikinagulat ng ama ang kakaibang ingay na narinig niya mula sa kompyuter ng kanyang anak na babae at agad niyang tinawag ang kanyang asawa. Pareho silang naniga sa kinatatayuan nang makita nilang ang babaeng pinahirapan sa video ay ang kanilang anak. Ngunit ang mas nakapanulumo ay, makalipas ang 3 araw, natagpuan ang bangkay ng kanilang anak sa kagubatan. Hindi lang siya may sunog sa buong katawan, kundi pati na rin ang mga kuko sa kamay at paa niya ay nabunot lahat. Mula sa mga pasa, makikitang tumagal ang pagpapahirap ng hindi bababa sa ilang araw. Dahil dito, naisip ng pulisya ang 3 seryosong kasong pagpatay na nangyari sa Seoul, South Korea 15 taon na ang nakalilipas. Pinahirapan at pinatay ng salarin ang 3 kabataang babae at pagkatapos ay itinapon ang mga bangkay sa harap ng bahay ng mga biktima. Ginawa niya ito na para ipakita sa mga magulang ng biktima at siguraduhin na sila ang unang makakita sa bangkay. Ngunit ang kasong ito ay iba. Sa halip na bangkay, nagpadala ang salarin ng video. Hinihinala ng team na gusto ng salarin na makakuha ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapasaksi sa mga magulang sa pagpapahirap sa kanilang anak upang mas lalo silang masaktan kaysa sa direktang makita ang bangkay. Ipinapakita nito na matindi ang galit ng salarin sa relasyon ng pamilya. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring suspect ang pulisya. Gayunpaman, may napansin si Detective Lee Han na hindi pangkaraniwan mula sa video. Ang lalaking nakamaskara sa video ay tila ginawa iyon hindi lang para sa kanyang sarili. Ibig sabihin ay tila nag-aalala siya sa tingin ng iba. Bukod pa rito, napansin niya na nanginginig ang kamera na nagpapatunay na hindi ito nakapirmi. Maging sa kabuuan ng pag-atake, ilang beses lumingon ang lalaki sa kamera na para bang nag-aalala siya sa ibang salarin. Siyempre, ipinakita ng ulat ng ECC test na ang ECC ng salarin na nakuha mula sa bangkay ng biktima sa pagkakataong ito ay hindi tugma sa mga nakaraang kaso. Kaya, dapat mayroong 2 salarin. Ang isa ay responsable sa pambubugbog at ang isa naman ay sa pagkuha ng video. Ang mastermind ay may mas malakas na pagkatao na may kontrol. Pinahintulutan niya ang mas mahinang kasabwat na gumawa ng krimen upang magkaroon ng ebidensya laban sa kanya. Ito ay nagbigay daan sa nakokontrol na salarin na gumawa ng krimen. Unti-unting naadik sa pakiramdam ng paggawa ng masama sa iba. Sa kabilang dako, nagpunta si Hyunjun sa paaralan ng babae upang kunin ang key footage bago siya nawala. Natuklasan niya na pagkatapos lumabas ng classroom, may kinuha ang babae na isang notebook at hinabol ang isang tao hanggang sa tuluyan siyang nawala sa dulo ng pasilyo. Pagkatapos ng pagsusuri, hinulaan ni Hyunjun na ang isang salarin ay sinasadya na pumili ng mga blind spot ng kamera upang mang-akit habang ang isa naman ay nagtatago sa likod ng pinto upang mag-atake. Nagtulungan sila para kidnapin ang babae at ang dahilan kung bakit sila nagtagumpay ay dahil sinamantala nila ang kabaitan ng biktima na tumulong sa iba. Gayunpaman, ang bilis ng investigasyon ng pulisya ay hindi nakasabay sa bilis ng salarin sa pagkuha ng buhay ng tao. Mayroong nagkunwaring may kapansanan at sinadyang matumba sa harap ng babae. Instinktibong lumapit ang babae para tulungan siya, ngunit hindi niya alam na biglang inatake siya ng salarin mula sa likod gamit ang isang electrical pliers. Ang kasabwat na naghihintay ay mabilis na nagmaneho ng kotse at kinuha siya. Hindi na kailangang isipin pa kung anong eksena ang naghihintay sa kanya. Agad na nagsagawa ang team ng investigasyon ng psychological analysis ng kriminal upang paliitin ang listahan ng mga suspect. Ang mga biktima ay kusang sumama sa salarin na nagpapakita na ang salarin ay may kaaya-ayang hitsura at nasa edad na 20 tandang bawas 30. Batay sa oras ng krimen at oras ng pagtatapon ng bangkay, makikita na ang salarin ay walang permanenteng trabaho o self-employed. Batay sa paraan ng pagpapahirap, malaki ang posibilidad na minamaltrato o biktima ng domestic violence ang salarin ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, batay lamang sa mga detalyeng ito, napakahirap na matukoy ang isang partikular na suspect. Ngunit napansin ni Hyunjoon ang totoo sa pulso ng salarin sa video. Agad na pinahusay ng technical team ang kalidad ng video. Nang makita ang pamilyar na TFE na totoo, agad na tumayo si Detective Lee Han. Ang TFE sa pulso ay kumakatawan sa SE Coach. Ang SE Coach ay isang website na nagpapalabas ng live stream at lihim na gumagawa ng mga peking na video. Ang operator ng SE Coach na si Jideo ay maraming beses nang nakulong dahil sa karahasan. Batay sa kanyang childhood record, nakaranas siya ng domestic violence. Ito ay halos tumutugma sa psychological analysis ng kriminal. Sa kasalukuyan, nagparehistro si Jideo ng isang bagong kumpanya. Pagdating pa lang ng pulisya, narinig na nila ang nakakapanindig balahibong sigaw. Tiningnan ng kriminal ang kamera at binugbog ang babae. Bagaman paulit-ulit na humihingi ng awa ang babae, wala siyang balak na tumigil. Sa galit, kinontrol ng babaeng pulis ang lalaki at nakinig sa kanyang testimonya. Sa labas, mukhang isang commercial company ang lugar na ito, ngunit sa katunayan ay isang lihim na lugar para sa pagkuha ng video ng pornografiya. At ang nakita lang nila ay isang pagganap. Nalaman ng pulisya na nagtrabaho siya at si Jideo sa scooter, kaya pareho silang may magkaparehong tatoo sa pulso. Sa kabilang dako, pumasok sina Ihimith Kang at Hyunjun sa bahay ni Jideo. Ngunit hinarang sila ng kanyang ama sa pinto. Narinig ni Jideo ang ingay sa loob ng bahay at nagmadaling tumakas. Agad siyang hinabol ni Hyunjun hanggang sa rooftop. Dahil sa takot ni Jideo na bumalik sa kulungan, tumalon siya mula sa rooftop at namatay kaagad. Ngunit natagpuan ni Ihimith Kang ang isang piraso ng kuko ng biktima sa kwarto ni Jideo upang patunayan ang kanyang krimen. Ngunit ang magulong kwarto niya ay kabaligtaran ng personalidad ng mastermind na kontrolado. Walang salamin sa kwarto na isang tipik
tipikal na katangian ng pagtanggi sa sarili. Kaya dapat ay ang tipo si Jdeok na kinokontrol. Sa katunayan, nakahanap si Eng Kang ng isang group photo sa kanyang kwarto. Ayon sa testimonya ng kriminal, bukod kay Jdeok, may isa pang nagngangalang Dungsap na may tattoo din sa pulso at nagtrabaho rin sa scooter. Kumatok sila sa bahay ni Dungsap at nakita ang kanyang asawa na si Yukyung na natatakot na isara ang kanyang blouse na parang may tinatago. Pagpasok nila, napansin nila ang malinis at maayos na kwarto. Sinabi ng kanyang asawa na matagal na siyang hindi nakakausap ang kanyang asawa. Nang marinig na patay na si Jdeok, tila nataranta si Yukyung at nagmadaling sabihin na ang kanyang asawa ay kaswal na kakilala lamang ni Jdeok. Napansin ni Hyunjun ang tambak ng mga bote ng alak sa sulok ng kwarto. Mukhang mahilig uminom ang asawa mo. Hindi ako ang umiinom niyan. Napansin ni Hyunjun na sinasadya ni Yukyung na itago. Sinadyang iniwan ng dalawa ang kanilang business cards at umalis. Ngunit matagal nang napansin ni Eng Kang ang kalinisan at kaayusan ng kwarto at ang mga salamin na nakalagay sa bawat sulok na para bang gusto niyang kontrolin ang bawat bahagi ng bahay. Ito ay isa sa mga tipikal na katangian ng isang umaabuso. Napansin din niya na may mga senyales ng pang-aabuso si Yukyung. Nagpa siya silang magbantay malapit sa kanilang bahay. Nag-aalalang tumawag si Yukyung sa kanyang asawa, ngunit hindi niya ito makontak. Naramdaman din niya na malapit ang pulisya. Biglang may ingay sa taas, ngunit huli na nang mapansin ito ng pulisya. Tumalon si Yukyung mula sa bintana at tumakas. Nag-aalala sila na kapag nalaman ni Dungsap na sinusubaybayan na siya ng pulisya, maaaring gumawa siya ng matinding aksyon. Ngunit habang hinahanap ng pulisya si Yukyung, kusa siyang pumunta sa istasyon ng pulisya na puno ng sugat. Inamin niya na sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa investigasyon ng pulisya. Hindi niya inaasahan na tahimik lang ang kanyang asawa at bigla siyang binugbog. Nang tanungin siya ni Eng Kang, umamin siya. Sa totoo lang, hindi ako umiinom ng alak. Karaniwan, siya ay mapagmahal at mabait, ngunit kapag nakainom siya. Nang mapansin ng babaeng pulis ang singsing sa kanyang daliri, ipinaliwanag niya na regalo iyon mula sa kanyang asawa. Ngunit sinabi ng babaeng pulis na pag-aari iyon ng biktima. Sa takot, mabilis na tinanggal ni Yukyung ang singsing at itinapon sa sahig. Nang mahimasmasan, sinabi niya kung nasaan ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, mabilis na inaresto ng pulisya ang lalaki at natagpuan ang mga ginamit niya sa krimen sa kanyang sasakyan. Nang makita ang pader na puno ng larawan ng mga biktima, tila natakot at nadidiri siya. Bagaman may ebidensya na sa harap niya, pilit pa rin siyang nagpapakalma at hindi umamin sa krimen. Gusto ng pulisya na mahanap kaagad ang biktima, kaya hinikayat nila si Yukyung na kausapin ang kanyang asawa. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa at pagkatapos ay sa larawan ng mga biktima sa pader at sinabi sa kanya na sabihin na kung nasaan ang nawawalang babae. Ngunit nanindigan pa rin siya na hindi siya gumawa ng masama sa iba. Hindi mo talaga sasabihin ang totoo. Hindi ko sasabihin. Nang marinig iyon ni Yukyung, sumuko na lang siya. Hindi siya makapaniwala na isang mamamatay tao ang kanyang asawa at hindi siya nangahas na isipin kung paano siya mabubuhay ng mag-isa sa hinaharap. Habang naawa ang lahat sa kahinaan niya, nagduda si Eng Kang dahil magulo ang kotse ng kanyang asawa, ngunit sobrang linis ng kanilang bahay. Pareho silang walang inabuso na ina, kaya hindi sila tumugma sa kanilang psychological profile. Tiningnan nilang mabuti ang video ng pagtatanong at napansin nilang pilit na nagpapakalma ang lalaki at may mga defensive na aksyon. Nang makita ang larawan ng biktima, tila natatakot at nandidiri siya. Si Yukyung ay kabaligtaran. Hindi siya natakot at siya pa ang unang tumingin sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kalmado niya ay nakakatakot. Patuloy na tinitingnan ni Dungsap si Yukyung na para bang naghihintay siya ng direksyon mula rito. Ngayon lang naintindihan ni Eng Kang na gusto ni Yukyung na magpanggap na mahina para ipaako sa kanyang asawa ang krimen. Sa huli, nakita niya ang pangako ng lalaki na hindi siya magsasalita. Ang resulta ng audio separation ay nagpatunay sa kanilang hinala. Ang ganitong uri ng puta ay dapat mamatay. Kaya pala, gumanap si Yukyung bilang biktima at sinulsulan niya si Jdeok at Dungsap na gawin ang lahat. Nagmadali silang tawagan ang pulis na nagbabantay sa kanya. Ngunit paglingon niya, na-electrocute siya ni Yukyung. Kinuha niya ang susi ng kotse at nagpa siya na puntahan ang biktima. Ngunit ang nakakagulat ay, alam niyang sinusubaybayan siya ng pulisya. Ngunit bakit pa rin niya sinugal na pumunta doon? Naisip ni Eng Kang na dahil confident siya na kaya niyang kontrolin ang kanyang asawa. Ayaw ni Yukyung na mahanap ng pulisya si Dungsap, kaya inunahan niya ito. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan nila na ang motibo ni Yukyung sa krimen ay nagmula sa mga nangyari sa kanyang nakaraan. Natagpuan nila ang medical record ni Yukyung noong 15 taong gulang siya. Natuklasan ng ospital na pinilit siya, kaya tinulungan siyang i-report sa pulisya. Inimbestigahan ng pulisya ang kanyang stepfather bilang suspect. Ngunit hindi maintindihan ng team kung bakit ang taong pinahirapan ay ang ina ng biktima, gayong ang bangungot ni Yukyung ay nagsimula sa panggagahasa ng kanyang stepfather. Kaya pala, pumunta sa istasyon ng pulisya ang ina ni Yukyung at pinilit siyang itago ang katotohanan. Kaya pagkatapos nito, binawi ni Yukyung ang kanyang testimonya at tinulungan ang kanyang stepfather na malinis ang kanyang pangalan. Mula noon, naging impyerno ang buhay ni Yukyung. Maging ang pinakapinagkakatiwalaan niyang ina ay hindi siya ipinagtanggol, kaya matindi ang galit niya sa mga relasyon ng pamilya. Unti-unting nagbago ang kanyang pag-iisip at nagsimula siyang gumawa ng krimen para ilabas ang kanyang galit sa mga biktima at
kanilang mga ina. Alam ni Eng si Kang na hindi na sila maaaring maghintay pa, kaya kailangan niyang mabilis na kunin ang testimonya ni Dungsap. Nagsinungaling siya na natagpuan na niya ang ebidensya ng krimen ni Yukyung upang sirain ang tiwala ni Dungsap sa kanya. Ang unang dalawang biktima ay maisipili ni Jdeok. Ngunit mula sa ikatlong kaso, tumanggi na si Jdeok na gumawa pa ng krimen dahil natakot siya. Kaya pagkatapos nito, sinadyang nilapitan ni Yukyung si Dungsap. Samantalang nagpakamatay si Jdeok dahil ayaw niyang makulong. Paano kaya makakakuha ng kuko ng biktima ang isang duwag na tulad niya bilang tropeo? Kaya isa lang ang posibilidad, pinaratangan siya ni Yukyung. Dahil mula sa simula, ginamit niya ang dalawa para magdala ng pasanin para sa kanya. Nang magsimulang magpanik si Dungsap, mabilis na inilabas ng team ng investigasyon ang kanilang alas. Ipinakita nila ang video na natagpuan sa bahay ni Dungsap na nagtatala ng proseso ng pagpapahirap sa biktima. Ito ang ebidensya na ginamit ni Yukyung para iparatang si Dungsap upang makatakas sa kanyang krimen. Para sa kanya, ang mga lalaki ay mga kasangkapan lamang. Ikaw ay isang bagay na ginamit at itinapon, tulad ni Kang Deo. Nang matauhan si Dungsap, ibinigay ni Dungsap ang lokasyon ng biktima sa pulisya. Ngunit nang dumating sila sa lugar, nauna na si Yukyung na ilipat ang biktima. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng ilang pagsisikap, sa wakas ay napigilan nila siya. Nang saksakin na sana niya ang babae, mabilis na kumilos ang babaeng pulis at kinontrol siya. Sa gayon, nalutas na nila ang kaso ng serial tormentor. Ngunit agad silang naharap sa kaso ng serial killer sa Timog Kanluran. Isang testigo ang nasindak nang makita ang dugo ang bangkay ng isang babae. Ito ay South Korea, isang maliit na bansa ngunit puno ng mga pervert. Sa loob ng ilang buwan, 4 na magkakatulad na kaso ng pagpatay ang naganap at ang mga biktima ay mga magaganda at batang babae. Hinahanap ng salarin ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng isang website. Nagtitinda siya ng mga gamit sa online at inaakit ang mga biktima sa pamamagitan ng mga diskwentong presyo. Kapag nakipagkita na ang babae para sa personal na transaksyon, gagawa ang salarin ng iba't ibang dahilan para papasukin ang babae sa kanyang sasakyan, patulugin siya at dalhin sa isang liblib na lugar. Ikinukulong niya ang babae sa isang nakakatakot at madilim na haula. Upang walang matirang bakas, hindi lang pinuto ng salarin ang lahat ng kuko ng babae, kundi pinunasan pa ito ng alkohol para burahin ang ebidensya. Kaya walang nahanap na impormasyon ang pulisya tungkol sa salarin. Tiningnan nilang muli ang 4 na kaso at natuklasan na ang mga biktima ay nawala sa mga holidays. Ang unang 3 biktima ay namatay pagkatapos ng 7, 6 at 5 araw pagkatapos ng kanilang pagkawala. Dahil dito, inulaan nila na 4 na araw na lang ang nalalabi para sa ika-4 na biktima. At mayroon silang mas mababa sa isang araw para iligtas ang biktima, ngunit iniisip ni Captain Kang Ki-hyung na nasaktan ang biktima dahil nakita niya ang nawawalang ulat at natuklasan na may isa pang biktima na hindi pa iniimbestigahan ng pulisya. Sa oras na iyon, ang nawawalang babae pagkatapos tumakas mula sa bahay ang sanhi ng pagkamatay ay dahil sa malakas na ulan na nagresulta sa pagdulas at pagkahulog, ngunit sa katunayan ang babae ay ang ika-5 biktima kaya ang kanyang oras ng kaligtasan ay 3 araw lamang. Tulad ng inaasahan, ang katawan ng babae ay natagpuan sa basurahan na may mabahong amoy katulad ng paraan ng pagpatay sa mga nakaraang kaso. Hindi lamang pinutol ng salarin ang mga kuko, kundi naglagay din ng tepe sa mata ng babae upang maiwasan na matukoy at saka sa katawan. Mayroong mga palatandaan ng panggagahasa, ngunit ang salarin ay walang direktang relasyon sa biktima. Ngunit ang tanging pagkakaiba sa pagkakataong ito ay nakita nila ang pag-aatubili ng salarin sa katawan ng biktima na isip ni Kang Ki-hyung na sadyang inililigaw ng salarin ang pulisya, kaya mabilis silang nagsagawa ng psychological analysis sa krimen. Mula sa kakayahan ng salarin na burahin ang kasaysayan sa website ng used item transaction, makikita na siya ay isang kabataang mahusay sa computer. Maaari niyang pasakayin ang babae sa kanyang sasakyan nang hindi nag-aalala na nagpapatunay na ang kanyang hitsura ay madaling makakuha ng tiwala, ngunit hindi nakakaakit ng pansin. Mula sa mga bakas sa katawan ng biktima, makikita na lubos niyang nagustuhan ng prosesong ito at maging adiktado pa. May mataas na posibilidad na siya ay nakaranas ng trauma noong bata pa siya na humantong sa obsessive-compulsive disorder at pananakit ng tao bilang kanyang paraan ng pagpapatunay ng kanyang sariling lakas bago mamatay. Ang mga babae ay ginahasa, ngunit walang bakas ng direktang relasyon na nagpapatunay na ang kanyang katawan ay hindi perpekto, kaya hinulaan ni Kang Ki-hyung na posibleng nagkasala na siya noong kabataan. Ang oras ng kanyang paggawa ng krimen ay lalong umiikli, kaya kailangan nilang mahuli siya kaagad. Gaya ng kanyang hula, ang salarin ay nagmamanman sa bagong biktima na si Nayaong, ang kapatid ni Kim Hyun-joon. Nakita niya na luma na ang sapatos ng kanyang kapatid, kaya balak niyang bumili ng bagong sapatos para sa kanya online. Ngunit hindi niya alam na nahulog siya sa bitag ng salarin. Dumating siya sa tagpuan at gumawa ng dahilan ang salarin para pasakayin siya sa kotse. Si Nayaong ay maingat na tumingin sa mataong kalye, kaya nag-alinlangan siyang sumakay sa kotse, ngunit hindi niya inaasahan na pagkasakay niya sa sasakyan ay agad nanilok ng salarin ang mga pinto. Na pagtanto ni Nayaong ang panganib, kaya mabilis siyang tahimik na tumawag kay Kim Hyun-joon, ngunit sa oras na iyon ay mayroon siyang isa pang tawag, kaya tinawagan niya siya. Matapos ang tawag na makita ang ringtone ng telepono, hindi naglakas loob si Nayaong na sagutin ang tawag na lalong nagpa-excite sa salarin. Ngunit sino ang mag-aakala na si Hyun-joon ay tatawag at sasabihin na, "Hello Nayaong, hindi ko nasagot ang tawag mo kanina." Hello Nayaong, para kay Nayaong D. Inulaan ng pulisya na ang kasong ito ay may parehong salarin sa mga naunang kaso dahil ang mga detalye tulad ng edad, hitsura
at oras ng holiday ay magkatulad sinundan ni Kim Hyun-joon ang mga bakas ng paggalaw ni Na-young. Nakita niyang pumunta siya sa sasakyan at nawala ang bakas, ngunit naalala ni Kim Hyun-joon na 0 minuto na ang nakalipas nagpadala sa kanya ang kanyang kapatid ng voice message. Kuya, mayroon akong gustong sabihin sa iyo, ngunit hindi kita. Matawagan narinig niya na huminto ang kanyang kapatid sa isang street vendor sa tapat ng kalsada, kaya nagtanong si Kim Hyun-joon sa may-ari ng stall at nalaman na sumakay ang kanyang kapatid sa isang kulay pilak na kotse, ngunit hindi nakita ng may-ari ang numero ng plaka ng kotse. Sa kabutihang palad nakita ni Kim Hyun-joon ang traffic camera sa malapit upang mahanap ang target. Isang babaeng pulis ang nagpanggap na isang bagong driver na sinadyang bumangga sa kotse upang akitin ang salarin sa parking lot. Upang kontrolin siya, ngunit ayaw pa rin niyang ibunyag ang kinaroroonan ni Na-young. Natagpuan nila ang isang naka-encrypt na computer sa bahay. Kung ma-decode nila ito, maaari nilang matagpuan ang lokasyon ni Na-young, ngunit ang computer ay may self-destruct device, kaya kung magkamali ka ng password ng 5 beses ang memorya ay mabubura ng muli. Nakahanap si Kang Ki-hyung ng isang kapansin-pansing punto. May mga palatandaan ng paglaban sa katawan, ngunit wala ni isang sugat sa katawan ni Jesus. Ipinakita ng resulta ng autopsy na ang salarin ay naglagay ng tape sa mga mata ng biktima. Upang maiwasan ang pagtukoy sa pagkakataong ito, isang maingat at obsessive na tao ay nagtapon ng bangkay sa isang mataong lugar kung ang salarin ay walang multiple personalities. Nangangahulugan ito na si Jesus ay may kasabwat at ang taong ito ay siya. Kahit matalino si Jesus, ang kanyang pagkatao ay masunurin, kaya nagpanggap ang kasabwat na ito na protektahan siya. Ngunit sa katunayan ay ginagamit lamang niya si Jesus bilang tauhan dahil sa kanyang hitsura na nagpapahirap sa kanya na tumayo sa harap ng mga kababaihan. Pagkatapos nito, mabilis na natuklasan ng pulisya na si Jesus ay nakulong sa isang correctional facility sa loob ng 3 taon dahil sa pagnanakaw, at ang mga bata sa correctional facility ay madalas na nangangailangan ng ilang uri ng proteksyon, kaya tiyak na makakahanap sila ng mga pahiwatig tungkol sa kasabwat doon. Si Sang Chun na supervisor ay hindi makapaniwala dahil si Jesus ay walang kaibigan sa oras na iyon. Sa sandaling ito, isang empleyado ang biglang nag-isip. Maaaring ito ay ang kaibigan na dating nakipaglaro kay Jesus. Sino ang taong iyon? Magkaibigan sila sa correctional facility. Ang pangalan niya ay Ma Hyun-tae. Nagkataon na sa 6 na kotse ni Kim Hyun-joon natagpuan nila ang business card ni Ma Hyun-tae. Sa edad na 55, palagi siyang pumapasok at lumalabas ng correctional facility at kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang car repair shop. Hindi inaasahan na ang salarin ay naunahan sila ng isang hakbang nang dumating ang pulisya sa car repair shop. Ang suspect na si Hyun-dae ay pinatay na, ngunit bago siya mamatay, nagpakita siya ng takot at walang palatandaan ng paglaban. Malinaw na siya ay pinatay ng walang kalaban-laban. Sinaksak ng salarin ang kutsilyo sa bibig niya. Tila pinarurusahan ang nagulat at ginagamit ito bilang babala. Ang huling tawag ng biktima ay sa pulisya. Siya ay nag-empek ng kanyang mga gamit at pasaporte na naghahanda upang umalis na tila tumatakas sa kontrol ng isang tao. Inulaan ni Kang Ki-hyung na may nangyari sa correctional facility noong taong iyon si Jesus at Hyun-tae na kumokontrol kay Jesus upang saktan ang mga kababaihan. Ang tunay na salarin ay tinakpan ang bibig ni Hyun-tae. Mayroong isang bagay na tiyak na nangyari sa pagitan ng 3 taong ito. Ayon sa isang tao na responsable sa correctional facility, si Jesus ay laging binubuli ni Hyun-tae at ng kanyang mga kasama. Naisip niya na magpakamatay upang palayain ang kanyang sarili. Nang makita ang kanyang mga nakaraang sugat na nalantad, sinabi ni Jesus ang nangyari sa silid noong taong iyon. Pagkatapos bugbugin hanggang sa mawalan siya ng malay, siya ay pinindot sa mesa. Pagkatapos ang kasabwat ay gagawa ng maruming gawain sa kanya hanggang sa may isang tao na lumitaw na lubusang nagligtas sa kanya. Gusto mo bang patayin ko ang isa sa kanila? Ano ang ibibigay mo sa akin? Kahit ano, kung gayon magsasama tayo habang buhay. Pumili ng isa sa dalawa. Pumili ka. Bilang resulta, itinuro ni Jesus ang kasabwat. Pagkatapos ay pinatay siya ng kalaban gaya ng ipinangako. Nang si Unte na maswerteng nakaligtas ay nagsimulang sumunod sa kanya at tinulungan siyang kumpletuhin ang kanyang masasamang plano. Hindi niya binanggit ang tungkol sa kalaban, ngunit ang taong kayang lutasin ang kanilang mga salungatan at pigilan sila ay maaaring ang guro lamang. Ngunit inimbestigahan na ng pulisya ang lahat ng mga guro sa correctional facility noong taong iyon. Ngunit walang natagpo ang kahina-hinalang tao. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Kim Hyun-joon na ang mga taong malayang nakakapasok at nakakalabas ng correctional facility at may kapangyarihan na katumbas ng mga guro ay ang mga supervisor. Biglang may isang babaeng pulis na tila naisip na ang taong may kaugnayan kina Jesus at Hyun-tae at may obsessive-compulsive disorder ay si Sang Chun, ang taong kinausap niya kanina. Upang maiwasan na malantad ang plano, nagpasya ang dalawa na maghintay sa ibaba ng bahay ni Sang Chun at natuklasan nila na umalis siya sa bahay sa hating gabi. Pagkatapos sundan siya, sandali na pagtanto ni Kim Hyun-joon na tila sadyang umiikot si Sang Chun, kaya pinilit nilang ihinto ang kanyang sasakyan. Gayon lang nila napagtanto na nahulog sila sa bitad. Ang decoy plan ni Sang Chun ngayon ay sabik na niyang patayin ang kanyang biktima. Sa kabutihang palad na decode ni Lee Han ang computer ni Jesus. Nang makita na sinusubaybayan niya ang biktima, mabilis na napansin ni Lee Han na ang ilaw sa hawlana pinaglalagyan ng biktima ay gumagalaw sa isang tiyak na distansya, at sa isang cycle ng pag-ugoy, hinulaan nila na si Na-young ay nakakulong sa isang bangka at ang tanging lugar kung saan maaaring i-livestream ang video ay ang Han River. Ngunit sa sandaling ito, mayroong higit sa 600 na bangka na nakaparada sa Han River, kaya ang paghahanap kay Na-young ay tulad ng paghahanap ng karayom sa dayami at mayroon silang mas mababa sa isang oras.
Kaya alam ni Captain Kang Ki-hyung na kailangan nilang mabilis na pilitin si Jesus na magsalita. Kaya hiniling niya na babaan ang temperatura sa interrogation room dahil kapag bumaba ang temperatura ng katawan, bumabagal din ang paggana ng utak. Pagkatapos ay hiniling niya na magdala ng isang kahon ng mga puting papel na may nakasulat na pangalan ni Sang-chon sa labas upang lumikha ng isang maling akala na mayroon na ang pulisya ng ebidensya sa mga krimen ni Sang-chon at magpanggap na si Sang-chon ay dinala na sa istasyon ng pulisya nang makita na nagsimula ng mag-alala ang kalaban. Agad na tinanong ni Kang Ki-hyung ang ideya ba ng pagkulong ng mga babae sa bangka ay sa iyo. Itinuturo niya ang lahat ng kasalanan sa iyo, ngunit nandito ka pa rin. At pinoprotektahan siya. Nang marinig iyon, agad na tumalon si Jesus dahil naniniwala siyang hindi ganoon si Sang-chon. Nang malapit ng masiraan ng bait si Jesus, tinamaan siya ni Captain Kang Ki-hyung sa kanyang kahinaan. Inabuso ni Sang-chon ang iyong katapatan, inabuso ka niya ng husto. Higit pa kay Hyuntae siya ay isang uhaw sa dugong demonyo lang. Manahimik kinuha ni Captain Kang Ki-hyung ang larawan ng pamilya na naglalayon na gisingin ang kanyang konsensya. Nang dumating ang tamang oras, kinuha ni Kang Ki-hyung ang larawan ni Nayaong upang tanungin ang tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ngunit nang dumating si Kim Hyun-joon sa pinangyarihan na ilipat na si Nayaong ni Sang-chon, ginapos niya ng bakal na kadena ang liig ni Nayaong at hinila siya papasok sa gubat. Ayon sa pagsusuri ni Captain Kang Ki-hyung kay Sang-chon, handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay upang kumpletuhin ang kanyang masamang plano. Kaya kahit 0 minuto na lang ang natitira, maghihintay pa rin siya ng pagkakataon na gumawa ng masama. Isang tao ang nakatuklas ng isang inabandonang correctional facility sa malapit at madalas pumupunta doon si Sang-chon tuwing weekend. Noong taong iyon, isang insidente ng panununog ang naganap na nagkatugma sa oras na umalis si Sang-chon sa correctional facility. Kaya naisip ni Kang Ki-hyung na ito ang lugar kung saan niya papatayin si Nayaong. Nang maghanda na si Sang-chon, nasaktan siya. Dumating sila sa tamang oras upang ilihis ang atensyon ni Sang-chon. Sinadya ni Kang Ki-hyung na galitin siya mula nang ipanganak ka, wala ka pa ring girlfriend, diba? Kung hindi ka gagamit ng dahas, hindi ka rin maglalakas loob na kausapin ang mga babae, diba? Kaya pala noong taong iyon, pagkatapos niyang mabigo na umamin sa isang babae, naisip ni Sang-chon na tinatawanan siya ng lahat kaya sinunog niya ang correctional facility. Nang mapagtanto niya na wala na siyang kakayahan bilang isang lalaki, unti-unting naging baluktot ang kanyang isip. Pagkatapos ay nagsimula siyang mangkidnap ng mga babae at saktan sila. Dahil sa ganitong paraan lamang siya nasasabi. Nagalit si Sang-chon at nang akmang babarilin na niya si Kang Ki-hyung, mabilis siyang tinalo ni Kim Hyun-joon at iniligtas si Nayaong. Pagkatapos ng serye ng pagpatay sa Southwest, muling nabanggit ang kaso ng serial killer na nagbubukas ng tiyan na nakalimutan sa loob ng 7 taon. Ang Korea ay isang maliit na bansa. Ngunit maraming mga psychopath. Noong 2000 naganap ang isang nakakakilabot na serye ng pagpatay. Ang killer ay nagsagawa ng 12 brutal na pagpatay at sinaktan ang 21 biktima anuman ang kasarian o edad sa bawat pagkakataon. Inaatake muna niya ang mga lalaki at sinasaktan sila ng malubha. Pagkatapos ay pinapanood niya ang kasamang babae na namatay sa matinding paghihirap. Pagkatapos ay kukunin niya ang mga tropeo mula sa katawan ng biktima at iiwan ito sa susunod na biktima. Ipinadala pa niya ang recording tape ng kanyang krimen sa pulisya. Pinaslang ko ang 2 tao. Gumamit ako ng kutsilyo. Kahit ilang beses ko nang ginawa, nararamdaman ko pa ring pagod. Marahil kapag ginawa ko pa ito, masasanay na ako sa pananakit ng mga tao. Gayunpaman, isang araw biglang huminto ang killer. Hanggang sa 15 taon ang lumipas nang malapit nang mamatay ang hepe ng pulisya, ay inihayag niya ang isang lihim na matagal nang nakatago kay Kang Ki-hyung. Kung hindi ninyo na ako iimbestigahan hanggat buhay, kahihinto ako sa pangangaso. Kung maglakas loob kayong magpatuloy sa pag-imbestiga sa akin, ang susunod na target ay ang inyong pamilya. Kaya pala noong taong iyon, nakipagkasundo siya sa killer na buwagin ang investigative team kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon na malapit nang mamatay ang hepe ng pulisya, tiyak na magsisimulang muli ang killer sa kanyang pagpatay at target niya si Kang Ki-hyung ng Special Investigative Team tulad ng inaasahan. Sa gabing iyon, muling tinarget ng killer ang isang mag-asawa. Nang lumabas ang lalaki para tumawag, sinaksak siya ng killer ng eksakto sa tiyan. Pagkatapos ay pinutol niya ang litid ng lalaki at iginapos siya sa upuan ng driver. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang nagniningning na kutsilyo at sinaksak ang babae hanggang mamatay sa harap ng lalaki. Ang masakit na ekspresyon ng lalaki ay lalo pang nagpa-excite sa kanya hanggang sa sumunod na araw nang matagpuan ang mga bangkay. Ang Special Investigative Team ay labis na nag-alala nang makita ang natatanging lagda ng killer sa mga bangkay. Iniwan niya ang salamin ng nakaraang biktima sa katawan at ang may-ari ng salamin ay ang tanging nakaligtas sa kaso ng serial killer na nagbubukas ng tiyan. 7 taon na ang nakalipas. Si Lee Han ay nasaksak ng killer ng 12 beses, ngunit himalang nakaligtas. Hinulaan ng Special Investigative Team na iniwan ng killer ang salamin ni Lee Han upang bawiin ang kanyang nakaraang pagkakamali at magpadala ng senyales sa kanila. Kaya kailangan nilang pigilan ang panganib bago ito mangyari. Gayunpaman, nang nawala ang killer, nawala din si Lee Han. Sa kabutihang palad, mayroong isang libro sa merkado na nag-aanalisa sa kaso ng serial killer na nagbubukas ng tiyan, kung saan detalyadong muling isinadula ang krimen. Noong taong iyon, hinulaan ng Special Investigative Team na ang mamamahayag na sumulat ng libro ay may kaugnayan
Kevin kay Lihan at pagkatapos imbestigahan ang mga kamakailang aktibidad ng mamamahayag na tuklasan nila. Madalas siyang tumawag sa isang pampublikong telepono. Sinubukan ni team leader Kang natawagan ang numero ng mamamahayag mula sa isang pampublikong telepono. Hello, si Eunjon ba ito? Ako si Kang Ki-hyung. Sa huli, nahanap ng pulisya si Eunjon sa pamamagitan ng mamamahayag. Nang makita niya ang salamin, labis siyang natakot. Nakalabas na ba ang taong iyon? Isa siyang demonyo. Lumabas na noong taong iyon, magpo-propose sana si Eunjon sa kanyang kasintahan nang kumatok sa bintana ng kotse ang pumatay. Sinaksak niya si Eunjon ng higit sa 30 beses. Kahit na nakaligtas si Eunjon, nasaksihan niya ang trahedyang kamatayan ng kanyang kasintahang si Yi, habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Sobrang sakit. Sinubukan kong itulak ang daliri niya, pero hindi ko nagawa. Mula noon, tanging mint candies na lang ang kinakain niya para mabawasan ang stress. Ang pumatay ay malayang nakakalakad, samantalang walang proteksyon ang pulisya para kay Yongshun. Kinailangang suriin ng pulisya ang kaso noong taong iyon para mahanap muli ang suspect. Hindi inaasahan, tinawagan ng pumatay si team leader Kang. Maniniwala ka ba sa paniniwala mo? Gusto mong kilalanin ka ng ganoon? Isa ka lang hamak na pumatay na nananakit ng tao dahil hindi mo matanggap ang iyong sariling insecurities. Ibig sabihin, tatanggihan mo ang alok ko. Wala ka bang bagong ideya? Ano ang sorpresa mo sa akin? Hindi kita bibigyan. Bilang paghahanda sa isang sorpresa para kay team leader Kang, tinarget ng pumatay ang isang pamilya ng 4 na nagpipiknik. Ang mga hiyawan ng matandang mag-asawa na inatake ay sumira sa katahimikan ng gabi. Tinakpan ng batang lalaki ang bibig ng kanyang kapatid na babae at nagtago sila sa likod ng isang puno. Ngunit nakita sila ng pumatay. Habang tumatawag ang batang lalaki para humingi ng tulong, "Hello, naririnig niyo ba ako? Hello, may namatay dito." Sa pagkakataong ito, isinuot ng pumatay ang relo ng naunang biktima sa paa ng bangkay. Sadya ring pinakawalan niya ang 2 bata para maging saksi at iniwan ang isang litrato para ibigay nila sa pulisya. Nang makita ni Hyunjoon ang litrato, nagulat siya dahil ang 2 tao sa litrato ay ang asawa at anak ni team leader Kang. Nakakuha si team leader Kang ng tawag mula sa pumatay. "Nakuha mo na ang regalo ko, di ba? Gusto mo bang makipagkasundo ngayon? Bakit hindi ka nagsasalita? Nasaan na ang tapang mo kanina? Huwag mong galawin ang bata. Maghintay ka lang, magiging mas interesante pa ito." Agad na hinarangan ng Special Investigation Team ang mga daanan at sinuri ang mga security camera ng mall. Nakita nila ang pumatay na inilabas ang bata sa mall sa exit sa ikalawang palapag 25 minuto na ang nakalipas. Mabilis na hinabol ni Hyunjoon ang mga ito at nakita ang batang lalaki na ligtas. Pagkatapos ng insidente, naramdaman ni team leader Kang na hindi siya panatag, kaya nagtalaga siya ng ibang ahente para dalhin ang kanyang asawa at anak sa isang ligtas na lugar. Ayon sa paglalarawan ng 2 batang biktima, ang mga katangian ng kriminal ay ang mga sumusunod. Na-filter ng task force ang 3 tao mula sa listahan ng mga suspect na may kasaysayan na tumutugma sa mga kondisyon. Isa sa kanila ay lumipat sa ibang bansa 3 taon na ang nakalilipas. Ang pangalawa ay may alibi noong oras ng insidente sa campsite. Ang kinaroroonan ng suspect na si Jin Hwa ay hindi alam. Ngunit hindi binigyan ng pumatay ang pulisya ng pagkakataong magpahinga. Sa gabi, nagpanggap siyang traffic police para harangin ang isang kotse at inatake ang mag-asawa. Mas malala ang pinsala sa pinangyarihan sa pagkakataong ito. Iniwan ng pumatay ang isang pendant at kinuha ang singsing. Inihinala ng pulisya na si Jin Hwa ang salarin dahil malapit sa kanyang bahay ang pinangyarihan ng krimen. Isinagawa ng task force ang isang pagsalakay sa bahay nito at natagpuan sa computer ang isang litrato ng isang lola at ng kanyang apo. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga biktima, kaya tinukoy ng pulisya na siya ang pumatay. Nakita rin nila sa dingding ang larawan ni Yeon Jong-hyun, kaya't hinuhulaan ng task force na palaging naghahanap ng pagkakataon ang pumatay na patayin si Yeon Jong-hyun. Sa makatuwid, nag-ambush ang pulisya malapit sa bahay ni Yeon Jong-hyun at tulad ng inaasahan, lumitaw si Jin Ho. Napansin niyang may pulis na nag-aabang, kaya mabilis siyang tumakas. Buti na lang at matagumpay siyang naaresto sa huli. Ang pumatay na nagdulot ng matinding takot sa mga mamamayan ng South Korea ay nahuli, ngunit hindi nakaramdam ng ginhawa si Yeon Cheon. Sa halip, nagsabi pa siya ng mga kakaibang bagay. Siya nga ba talaga ang pumatay? Sa ngayon, siya nga, dahil 70% ng mga kondisyon ay tugma. Paano kung ang natitirang 0% ay nagtatago ng katotohanan? Mula sa VSB sa bahay ni Jin Hwa, nakahanap ang pulisya ng maraming clue, kabilang ang maraming larawan ng mga biktima. Ang nakakagulat ay bago pa man magsimula ang pulisya sa pagtatanong, kusang loob na inamin ni Jin Hwa na siya ang pumatay. Ikinuwento pa niya ng detalyado ang buong proseso ng krimen, ngunit nakakita si Kiyon ng isang kakaibang punto. Agad siyang nagpahayag na hindi si Jin Hwa ang pumatay, dahil hindi tumugma ang kanyang pahayag tungkol sa ikatlong pagpatay. Dahil ang pumatay ay gumamit ng pampublikong telepono upang tawagan ang pulisya sa unang pagkakataon mula sa ika-4 na insidente. Bukod pa rito, napansin ng mga kasamahan ni Jin Hwa na palagi siyang nakayuko, nakakagat sa kanyang labi at kinakamot ang likod ng kanyang kamay. Ito ay mga palatandaan ng matinding pagkabalisa at tensyon. Mukhang may banta sa kanya. Sa pag-alala na minsan nang ginamit ng pumatay ang pamilya ni Ki-hyun upang takutin siya, naisip agad ni Hyunjun ang larawan sa computer ni Jin Ho. Naghinala siya na kinokontrol ng pumatay ang pamilya ni Jin Ho at nasa kamay ng pumatay ang lahat. Ang pamilya ko, lahat sila ay nasa kamay niya. Sa sandaling ito, inatake ng hacker ang network system ng istasyon ng pulisya at ang pinagmula ng pag-atake ay si Jin Ho at ang HB na natagpuan sa kanyang bahay. Pinapatunayan nito na patuloy na inililigtas
niligaw ng pumatay ang pulisya sa kanyang mga bitat. Sa sandaling ito, naisip ni Hyunjun ang isang detalyeng hindi napansin noon. Sinabi ng batang saksi na ang pumatay ay may amoy ng mint candies. Pinagsama-sama ni Team Leader Ki-hyun ang lahat ng mga clue. Pagkatapos ng araw na iyon, nalaman ni Hyunjun na mahigpit na hawak ang kamay ni Go Eun-jin. Noong panahong iyon, sinaksak si Hyunjun ng pumatay ng mahigit 10 beses. Kaya, ganap bang naiba ang katotohanan? Unti-unting lumabas ang katotohanan at lumabas na ang pumatay ay pumatay ng dose-dose ng mga tao. Si Eun Cheon, ang taong nagpanggap na nakaligtas. Habang nagugulat pa ang task force, may isang video na biglang na-decrypt mula sa beast. Oh my God, natatakot ka ba? Mas exciting na ngayon, di ba? Nakikita mo ba ang dalawang tao rito? Tatakbo ka ba para iligtas sila? Agad na nagpanik si Ki-hyun at nagdesisyong iligtas ang mga bihag ng walang pag-aalinlangan. Natuklasan ng kanyang mga kasamahan na ang video ay na-record lang at ang mga biktima ay pinatay na ng malupit bago pa man. Ang layunin ng pumatay sa paggawa nito ay para mawalan si Ki-hyun ng pamilya at pananampalataya. Ang mas lalong nag-alala kay Ki-hyun ay ang paglitaw sa VSP ng mga larawan ng mga ahente na itinalaga upang protektahan ang pamilya. Agad na nakaramdam ng hindi maganda si Ki-hyun, kaya tinawagan niya ang mga ahente, ngunit walang sumagot. Tulad ng inaasahan, may nangyari. Nang makarating ang task force sa ligtas na lugar, natagpuan nila ang mga ahente na malubhang nasugatan at naghihingalo. Mula sa kanilang mga sinabi, nalaman ng task force na nagpanggap ang pumatay bilang isang pulis. Ginamit niya ang telepono ng ahente upang tawagan ang asawa ni Ki-hyun. Nagsisinungaling na ang ahente na nagpoprotekta sa kanya ay patay na at maging si Ki-hyun ay nasa panganib. Nang marinig ito ng asawa ni Ki-hyun, agad siyang napaluhod at wala nang maisip pa. Sa huli, sinunod niya ang utos ng pumatay na itapon ang telepono para maiwasan ang pag-eavesdrop at dalhin ang kanyang anak sa itinakdang lugar. Samantala, si Ki-hyun, desperadong hinahanap ang kanyang asawa at anak, nakatanggap siya ng tawag mula sa pumatay. Ngayon, naintindihan mo na ba kung ano ang tunay na sakit? Hindi ka pa talaga nabuhay. Ang minamahal mo, ang bahay mo, ang masayang tawa nila. Kaya gusto kong kunin ang lahat ng iyan sa iyo. Nilinlang na pumatay ang asawa niya para bumalik sa bahay at kinontrol siya. Pinilit niya si Ki-hyun na harapin ang huling paghabol. Mahal, gusto talaga kitang makita, pero sa tingin ko hindi na mangyayari. Paumanhin. Nang mabilis na dumating si Ki-hyun sa bahay, nakita niya ang kanyang asawa na nakahiga sa isang puno ng dugo. Bigla, nakakita siya ng mga paa sa likod ng kurtina, kaya agad siyang nagpaputok ng sunod-sunod. Ngunit lahat ay tumama sa bulletproof vest. Ang dalawa ay nag-away ng marahas. Sa sandaling ito, ang lahat ng sakit at galit ay naging lakas. Gusto lang niyang patayin ang pumatay gamit ang kanyang sariling mga kamay. Mamatay ka! Mamatay ka! Team leader, ang pagkakaroon ng kontrol ng mga taong hindi karapat-dapat mabuhay ay mawawala ang ating dahilan upang mabuhay. Nabawi ni Ki-hyun ang kanyang katinuan at naisip ang kanyang anak. Sa kabutihang palad, hindi natagpuan ng pumatay ang bata, ngunit ang malagim na kamatayan ng kanyang asawa ay naging isang habang buhay na sakit para sa kanya. Gayunpaman, ang nakakatuwang bahagi ay 15 araw lang matapos siyang mahuli, nagpanggap ang pumatay na may seizure at matagumpay na nakatakas habang dinadala sa emergency room. Muli siyang naging isang bangungot na nagdulot ng gulat sa mga mamamayan ng South Korea. Sa sandaling iyon, naganap ang isang serye ng mga pagpatay na tinatarget ang magagandang babae. Ang mga babaeng nakaseksi na damit ay pumunta sa isang serbisyo, ngunit hindi nila alam na nilagyan ng pampatulog ang kanilang inumin. Nang mahimatay ang mga babae pagkatapos uminom, kinabukasan, isang ahente ng real estate ang nagpakita sa mga kliyente ng isang model unit at natagpuan nila ang isang bangkay sa kitchen cabinet. Ang lahat na naroroon ay natakot at sumigaw sa madugong eksena. Tumugo ng pulisya sa tawag at sinuri ang model unit. Natuklasan nila na ginamit ng pumatay ang kitchen knife sa unit upang magluto at uminom ng alak. Kahit pagkatapos niyang pumatay, nanood pa siya ng GC at nagbabad sa bathtub ng kalmado. Ang kakaiba ay ginamit ng kriminal ang isang matigas na bagay upang patayin ang biktima sa lugar. Maraming bakas ng dugo ang natagpuan sa pinangyarihan, ngunit ang sahig ay malinis na nakakagulat at walang bakas. Kung ang pumatay ay kayang kalmadong harapin ang mga bunga at mag-enjoy sa pagligo, nangangahulugan ito na hindi siya natatakot na mag-iwan ng mga bakas. Kung ganoon siya kakumpiyansa, bakit niya nilinis ang dugo? Ipinapalagay ni Hyunjun na ginawa ito ng kriminal hindi para sirain ang ebidensya, kundi para lang linisin ang silid. Malinaw na tinuring niya ang model unit bilang kanyang sariling tahanan. Ito na ang ikatlong katulad na kaso na nangyari kamakailan. Ang lahat ng mga pinangyarihan ng krimen ay mga model unit na may pare-parehong espasyo, at ang paraan ng pagpatay ay paggamit ng matigas na bagay. Ipinapalagay ng task force na ito ay gawa ng iisang pumatay. Gayunpaman, bukod sa mga construction worker at real estate staff, ang mga mamimili ng bahay at mga staff sa advertising ay malayang makakapasok at makakalabas sa model unit, kaya't hindi madaling matukoy ang suspect. Samantala, binilisan ng pumatay ang kanyang bilis ng pagpatay. Sa pagkakataong ito, pumili siya ng target sa pamamagitan ng isang dating api. Ayon sa kanyang kahilingan, ang babaeng nakasuot ng pang-opisina at may salamin ay pumunta sa itinakdang lugar. Pagdating niya, natuklasan niyang walang tao sa buong palapag at hindi maitago ng lalaki ang kanyang excitement. Inimbitahan niya ang babae na pumunta sa kanyang bahay. Ngunit tila may napansin siyang kakaiba. Pwede ba tayong pumunta sa isang kalapit na hotel? Bakit hindi tayo umuwi at pumunta sa ganyang lugar? Ako na ang magbabayad ng hotel para sa iyo. Gayunpaman, ang kaakit-akit na halaga ay hindi niya matanggihan at hindi niya alam na nalaglag siya sa bunganga ng tigre. Ang lugar ay ganap na walang laman at hindi mukha
mukhang may nakatira. Ang malungkot at malamig na kapaligiran ay nakatakot sa kanya. Sadyang naghanda ang lalaki ng hapunan sa ilalim ng ilaw ng kandila na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng katiwasayan at umupo siya. Naglagay pa ang lalaki ng mga talulot ng bulaklak sa bathtub. Ngunit habang nag-iisip siya, lalo siyang nakaramdam ng may mali. Nagkunwari siyang sumasakit ang ulo at sinabing kailangan niyang bumaba para bumili ng gamot. Ngunit wala siyang balak na paalisin siya. Ginamit niya ang wrench at malupit na hinampas sa ulo ang babae. Siya ay naging isang tupa na naghihintay na katayin. Balak ng lalaki na ulitin ang kanyang dating estilo. Nakasama ang babae sa isang candlelit dinner sa magandang model unit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may narinig na pagbukas ng pinto. Ito ay isang lalaki na dumating upang mag-post ng mga patalastas para sa model unit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang babae na nakaupo sa sulok ng dingding. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, umalis siya ng maingat at tumawag sa pulis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinundan siya ng kriminal. Ginamit niya ang clay at malupit na pinatay ang lalaki. Nang dumating ang pulisya sa pinangyarihan upang siyasatin ang model unit, natuklasan nilang iisang salarin lang ang gumawa nito. Ang telepono ng biktima ay may naka-install na 18 panandang pandagdag connecting app. Ito ay nagpatunay sa naunang hinala ng task force. Ang tatlong naunang biktima ay may mababang kita, ngunit gumagastos ng labis. Natuklasan ni Ming Yang na lahat sila ay nag-subscribe at gumamit ng nasabing serbisyo. Malinaw na ginamit ng salarin ang pamamaraang ito upang pumili ng mga biktima. Napansin nila na ginamit ang tubig at kuryente sa kwarto sa loob ng 15 araw. Ipinapahiwatig nito na walang permanenteng tirahan ang salarin at pansamantala lang siyang nananatili sa mga modelong bahay tulad nito. Sa sandaling ito, natuklasan ni Ming Yang na isang linggo bago ang insidente. Nang nangyari ang isang katulad na insidente ng karahasan, at sa oras na iyon, tumawag ang salarin sa isang babaeng nagmamasahe sa bahay. Dumating ang biktima sa itinakdang lugar at natuklasan na ito ay isang bagong gusali na walang mga residente. Bago pa man niya maunawaan ang sitwasyon, hinila siya ng lalaking nakasuot ng maskara sa loob. Natuklasan niyang hindi ito ang bahay ng lalaki. Nang akmang aalis na siya, biglang hinampas siya ng lalaki ng paulit-ulit. Lumuhod ang babae at patuloy na nagmakaawa, "Pakiusap, huwag mo akong saktan. May mga anak pa ako na ako lang ang nag-aalaga. Kung wala ako, magugutom sila. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo." Sa kabutihang palad, tumawag ang kanyang anak sa sandaling iyon at tila nag-alinlangan ang lalaki. Ginrab ang pagkakataong ito ng babae, tumayo at tumakbo palayo. Tumakbo siya palabas at hinarang ang isang sasakyan para humingi ng tulong. Binitiwan din ng salarin ang balak nitong saktan siya at umalis sa pinangyarihan. Ayon sa deskripsyon ng nakaligtas, ang salarin ay nakasuot ng luma at maruming jacket. May maraming putik sa gilid ng sapatos nito at nangunguya sa pagsasalita at may malakas na amoy ng alak sa katawan. May dala din itong kakaibang bagay sa kamay na parang plumada, na may mahabang matulis na dulo na parang bala. Mukhang nakakabit ito sa isang kadena. Batay sa paglalarawan, ginuhit ni Lihan ang hugis ng bagay. Matapos kumpirmahin, natukoy nila na ito ay isang plumada na ginagamit upang sukatin ang patayong posisyon ng isang istruktura. Ang bagay na ito ay karaniwang ginagamit sa mga construction site. Agad na nagsagawa ang mga pulis ng psychological profiling ng salarin gamit ang model unit na sumisimbolo sa isang perpektong tahanan. Ang madalas na pagbisita ng salarin sa mga model unit ay maaaring dahil iniisip nitong ito ang kanyang perpektong espasyo. Sa perpektong espasyo na iyon, makakasama niya ang uri ng babaeng gusto niya. Kapag nasira ang ilusyon, nagiging emosyonal siya at sinasaktan ang babae. Malamang na ang uri ng babae na pinipili ng salarin ay may kaugnayan sa taong sanhi ng kanyang mental instability. Maaaring ito ay kanyang magulang o minamahal. Nararamdaman niyang ang model unit ay ang kanyang matamis na tahanan, kaya hindi niya ito hahayaang marumihan. Base sa paglalarawan ng nakaligtas at sa paraan ng krimen, posibleng ang salarin ay nagtatrabaho sa isang construction site o miyembro ng construction team na gumawa ng model unit. Kapansin-pansin din na may amoy ng alak ang salarin na posibleng dahil sa pagkagumon sa alak para mas maging malakas ang kanyang ilusyon. Sa ganitong paraan, mas mahirap nang kontrolin ang biglaang kilos ng salarin kaya kailangan siyang mahanap agad. Buti na lang, nakahanap ang mga pulis ng isang suspect na tugma sa paglalarawan ng nakaligtas sa footage ng tindahan sa tapat ng ika-4 na crime scene. Sa pamamagitan ng pagsubaybay, natagpuan ang huling lugar na pinuntahan nito malapit sa isang construction site. Nakatunghay ang daan sa itaas, kaya nagpunta si Hyun-Jon doon para maghanap ng palatandaan. Bilang resulta, nakita niya ang isang homeless na lalaki na palihim na umaalis. Sa pagkabigla, napansin siya ni Hyun-Jon at agad na pinigilan ang lalaki. Natagpuan niya ang mga damit ng biktima at isang martilyo na gawa sa tingga sa backpack ng lalaki. Sinabi naman ng lalaki na pinulot lang niya ang mga bagay na iyon. Nang malaman niyang pag-aari ang mga iyon ng biktima, lubos siyang nagulat at agad na inamin na ninakaw niya ang mga ito mula sa isang taong nagngangalang Tikang. Noong oras ng insidente, nasa homeless shelter siya at may iba pang homeless na lalaki na maaaring magpatunay nito. Malinaw na hindi siya ang salarin. Tungkol naman sa taong nagngangalang Ikang, wala siyang alam na karagdagang impormasyon. Kaya't ipinahayag ng mga pulis ang mga katangian ng suspect upang makakuha ng impormasyon mula sa publiko. Hindi inaasahan, isang construction site ang nagbigay ng lead. Ang taong ito ay nagngangalang Kang Tae-soo. Ilang buwan na ang nakalipas, nagtrabaho siya sa isang interior design company. Sinabi ng tagapamahala na napakakaiba niya. Tuwing natatapos niya ang isang bahay, nag-iiwan siya ng markang hugis plumada doon at nananatili pa sa loob buong gabi na parang sarili niyang bahay.
bahay. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan na inirehistro niya ay peke. Nang muling humantong sa pagkabulilyaso ang investigasyon, si Kang Jong-jun, na nagpakilalang kapatid ng suspect, ay dumating sa istasyon ng pulisya upang magulat. Sinabi niya na ang suspect na hinahanap ng mga pulis ay mukhang kanyang nakababatang kapatid. Mula sa kwento ng kapatid, noong bata pa sila, madalas silang lumipat-lipat ng bahay. Ang ama nila ay isang arkitekto, ngunit wala siyang sariling bahay. Hindi ito kinaya ng kanilang ina, kaya't kinuha niya ang upa sa bahay at iniwan sila. Sa huli, hindi kinaya ng kanilang ama ang shock, kaya't siya ay nagpakamatay. Bagamat pinalad na mabuhay ang magkapatid, ang pagkabuwag ng kanilang pamilya ay nagdulot ng labis na pagkabahala sa bahay para sa nakababatang kapatid. Ipinadala nila ang larawan sa mga nakaligtas para kumpirmahin at tiniyak nila na ang kriminal ay ang nakababatang kapatid na si Kang Dongmin. Ibinunyag ni Jun na ang kanyang kapatid ay minsang gumagala-gala sa lugar ng Muhyundong. Kaya't nagmamadali ang mga pulis na pumunta doon upang hanapin siya. Sinabi rin ng mga walang tirahan na hindi nila nakita si Dongmin sa loob ng isang linggo. Gayunpaman, napansin ni Hyunjun ang markang hugis plomada sa kalapit na pader. Ito ang senyales na iniwan ng kriminal sa lugar kung saan siya nanuluyan. Kung susundan ang mga senyales na ito para hanapin siya, posibleng matukoy ang kinaroroonan ni Dongmin. Ngunit nang dumating ang mga pulis sa target na bodega, may nangyaring pagsabog at ang kriminal na si Dongmin ay namatay doon. Batay sa natitirang bote ng alak at tangke ng gas sa pinangyarihan, una nang hinuhusgahan ng mga pulis na ito ay isang aksidenteng insidente. Ngunit napansin ni Hyunjun na may sadyang nagbuhos ng gasolina at sa pagkakataong ito, nakakita rin ang kanyang kasamahan ng mahalagang palatandaan. Nang TV sa isang underground tunnel ang nag-record kay Dongmin na nakikipag-away sa isang homeless na lalaki at nasaksak. Ang larawan ng suspect sa dashcam bago sumabog ang bodega ay hindi mukhang nasugatan. Ngayon, napakakaiba nito kung iisipin. Nang makuha ng mga pulis ang kinaroroonan ni Dongmin, sumabog ang bodega. Nagdududa si Kaehyung na may sadyang nagmamanipula sa lahat at nagpaalala sa kanya ang mga kahina-hinalang kilos ng kapatid ng suspect. Noong oras na iyon, mapula ang mga mata ni Dongjun, tuyo ang kanyang mga labi, patuloy na umiinom ng tubig, at patuloy na pinupunasan ang pawis sa kanyang mga palad. Ito ay tipikal na katangian ng taong nalaso ng droga. Ngunit sa unang kaso, hindi gumamit ng gamot ang salarin. Gayunpaman, simula sa ikalawang kaso, ang natitirang baso ng alak sa pinangyarihan ay sinuri at natagpuang may hallucinogenic substance. Nagsagawa ng krimen ang salarin sa ilalim ng impluensya ng hallucination, kaya't ipinapalagay ni Kaehyung na si Dongmin ang gumawa ng unang kaso. Matapos masaksak si Dongmin ng isang homeless na lalaki, hindi na siya makapagpatuloy sa paggawa ng krimen. Alam ni Dongjun na may ginawang masama ang kanyang kapatid, kaya't nagpanggap siyang si Dongmin upang ipagpatuloy ang krimen. Nang ipahayag ng mga pulis ang investigasyon kay Dongmin bilang suspect, naramdaman ni Dongjun na hindi na niya ito maitatago pa. Kaya't siya mismo ang nagtungo sa istasyon ng pulisya para magulat at sadyang inakay ang mga pulis para matuklasan ang kinaroroonan ni Dongmin. Katapos, naghintay ng pagkakataon na sunugin ang lahat para manahimik at ilagay ang lahat ng kasalanan kay Jongmin na patay na. Lumaki ang magkapatid sa iisang kalagayan at may parehong psikolohikal na trauma. Kaya't si Dongjun ay may sapat na motibo upang magawa ang krimen. At sa katunayan, matapos nilang imbestigahan ang kanyang impormasyon, natuklasan nila na siya ay nasa proseso ng diborsyo sa kanyang asawa na may kinalaman sa paghahati ng ari-arian. Bukod pa rito, may malaking utang siya sa labas na umabot sa puntong kailangan niyang isanla ang kanyang bahay. Hindi agad ibinunyag ni Kaehyung na siya ang salarin, ngunit sadyang ibinunyag niya na natuklasan ng mga pulis na may posibleng nanunog, kaya't posibleng may kasabwat si Jongmin. Nang marinig ito ni Dongjun, labis siyang nag-alala at nahulog ito sa bitag ni Kaehyung. Nang gabing iyon, nagmamadali siyang umuwi at kinuha mula sa kanyang bag ang isang duguan na notebook. Ito ang diary ng mga krimen ni Dongmin ang sisimulan na niyang sirain ang ebidensya. Pumasok ang mga pulis at hinuli siya sa akto. Ang unang krimen ay ginawa ni Dongmin at ang mga sumunod ay ginawa ni Dongjun, tama ba? Nagpapanggap ka ba palagi bilang si Dongmin para gumawa ng krimen? Sa backpack, natagpuan din ng mga pulis ang mga damit ni Jongmin na may mga bakas ng dugo ng mga biktima. Dahil sa malinaw na ebidensya, wala nang nagawa ang salarin kundi aminin ang katotohanan. Kaya pala, nang siya ay lubog sa utang, nalaman niya na ang kanyang ina ay nag-iwan ng isang lupa na mamanahin. Upang maproseso ang lupang ito, kailangan ng pahintulot ni Dongmin, kaya't nagsimula siyang hanapin si Dongmin sa lahat ng dako. Nang matagpuan niya ito, si Dongmin ay malubhang nasugatan at umamin sa kanyang mga krimen. Natuklasan din ni Dongjun ang diary ng krimen ni Dongmin. Sa loob nito, detalyadong nakasulat ang plano ng kanyang krimen. Upang maranasan ang pakiramdam na ito, nagpanggap si Dongjun na si Dongmin upang ipagpatuloy ang krimen. Ang mga sumunod na nangyari ay tulad ng hinala ng mga pulis. Sa huli, ang naghihintay sa kanya ay ang paghatol ng batas. Hanggang dito, nalutas na ang serial murder case sa mga model houses. Susunod, haharapin ng Special Investigation Team ang baliw na serial killer na si Terry Aber. Sa website ng Ghost Club, tuwing maglalabas ng nobelang may patungkol sa pagpatay, sa totoong buhay ay may nangyayaring krimen na may parehong detalye. Ang biktima sa unang kaso ay may manlang paso sa buong katawan at tinanggalan ng isa puko sa daliri, pagkatapos ay itinapon ang bangkay sa labas. Matapos patayin ang biktima, nagpadala pa ang salarin ng video ng pagpapahirap sa pamilya nito. Base sa paraan ng pagpatay at pagtapon ng bangkay, ang kasong ito ay pareho sa nakaraang torture murder series. Sa pangalawang kaso,
natagpuan ang biktima na puno ng dugo at nakahandusay sa loob ng kotse. Ang paraan ng krimen ay parehong-pareho sa serya ng highway shooting incidents na nalutas kamakailan. May suot na singsing sa pulso ang biktima at ito ay tropeo na kinuha ng salarin mula sa biktima ng unang kaso. Ito ay tipikal na katangian ng masamang kriminal na si Terry Aber. Tuwing gumagawa siya ng krimen, kukuha siya ng isang bagay mula sa biktima at iiwan ito sa susunod na biktima. Mula noong 2000, nagawa na niya ang 15 malupit na krimen na pumatay sa kabuuang 28 katao, bata man, matanda, lalaki o babae. Kasama sa mga biktima ang asawa ng team leader ng Special Investigation Team na si Kai Hyung. Pagkatapos lamang ng 15 araw na pagkakakulong, matagumpay siyang nakatakas at naging bangungot muli, na nagdulot ng matinding takot sa mga taga South Korea. Ito ang huling kaso sa sikat na Korean drama na Criminal Minds. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang nakatagpo ng isang babae ang isang estranghero na hirap maglakad, kaya't mabait niya itong tinulungan. Ngunit hindi niya alam na nahulog siya sa bitag ng lalaki. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng babae malapit sa isang demolisyon na lugar. Sa pamamagitan ng investigasyon, nalaman na doon ipinanganak ang babae at ang salarin ay nagpadala pa ng video ng pagpapahirap sa biktima sa ina nito. Batay sa paraan ng krimen at pagpili ng lugar na pagtatapunan ng bangkay, ang kasong ito ay parehong-pareho sa nakaraang serye ng torture murder. Ang labis na ikinabigla ng Special Investigation Team ay si Young Jin, ang unang nakakita sa bangkay. Siya, nakatagpo ng calling card at autograph book ni Kyung sa katawan ng biktima na nangangahulugang dumalo siya sa isang lecture tungkol sa criminal psychology ng Special Investigation Team. Ang aklat na may pamagat na ang pinagmula ng kasamaan ay isinulat ng journalist na si Son batay sa mga panayam kay Terry Aber. Nang hanapin ng mga pulis ang journalist na ito upang magtanong, natuklasan nila na nawalan na ito ng kontak. Napakakaiba nito. Pagkatapos, may isa pang krimen na nangyari. Isang babaeng driver ang binaril sa ulo ng isang 6 na baril habang nagmamaneho. Batay sa edad, kasarian, sandata at lokasyon ng krimen sa isang liblib na kalsada. Ang patuloy na pag-ulit ng mga kaso na nilutas ng Special Investigation Team para sa krimen ay malinaw na sadyang tinatarget ng salarin ang Special Investigation Team. Kanilang ipinadala ang aklat na ang pinagmula ng kasamaan na isinulat ng journalist na si Son para sa pagsusuri at natuklasan na ang aklat na ito ay isinulat ng 2 tao na nagtutulungan. Natuklasan din ng technical department na ang opisyal na website ay may nakatagong link na nagre-redirect sa isang dark web na pinagtitipunan ng mga tagahanga ni Terry Aber. Ngunit kailangan ng password para ma-access ito. Sa pamamagitan ng pagsusuri, natuklasan ni Lihan ang address ng website na tumuturo sa isang partikular na pahina at linya sa aklat. Kung pagsasamahin ang mga letra sa kaukulang posisyon, mabubuo ang salitang singsing at ang singsing ay ang simbolo na kamakailan lang ay iniwan ni Terry Aber. Ginamit nila ito bilang password at sa katunayan, matagumpay silang nakapasok sa website. Ang nagulat sa Special Investigation Team ay ang mga detalye ng 2 kamakailang pagpatay ay tumugma sa nilalaman ng website. Higit pa rito, ang oras ng pag-update ay mas maaga kaysa sa oras ng krimen na nangangahulugang may gumagamit ng website upang hulaan ang mga krimen. At ang 2 kasong ito ay nagpapakita na ang imitador ay may tiyak na koneksyon kay The River. Ang address ng administrator ay nakarehistro sa isang anonymous server, kaya't imposibleng masubaybayan. Nang ma-stalk ang Special Investigation Team, patuloy na nag-update ang website ng ikatlong nobela tungkol sa isang krimen na naglalarawan ng isang krimen na nangyari sa isang simbahan. At sa katunayan, may nangyaring katulad na krimen sa totoong buhay. Tinangka ng mamamatay tao na saksakin ang isang matandang lalaki sa simbahan, ngunit hindi ito nagtagumpay. Tumakas ang matandang lalaki at nagtago sa ilalim ng tulay. Nakatagpo siya ng isa pang lalaki at humingi ng tulong, ngunit hindi niya alam na ito pala ang kasabwat. Sa huli, pinutol ang liig ng matandang lalaki at namatay siya sa isang saksak lamang. Gumamit pa ang mamamatay tao ng itim na tela para takpan ang mata ng biktima bago umalis sa pinangyarihan. Ang paraan at detalye ng krimen ay tumugma sa serya ng pagpatay na nilutas ng Special Investigation Team dati. Sa pinangyarihan, may natira pang salamin na pag-aari ng reporter na si Son. Kasabay nito, ang technical department ay nag-imbestiga sa website. Nasa bahagi ng komento ng nobela, paulit-ulit na lumalabas ang mga letrang itigba. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan na ito ay acronym ng isang pahayagan na pinangalan ng Telegraphy of the Mysterious World. Ang target na mambabasa ng pahayagang ito ay mga estudyante ng kolehiyo na nag-aaral ng criminal psychology. Kaya't nagtungo ang Special Investigation Team sa tanggapan ng pahayagan upang mag-imbestiga. Natuklasan nila na may isang taong anonymous na gumagamit ng forma ng advertisement upang ipahayag ang oras at lugar ng krimen sa pahayagan. Dahil dito, may malabong pakiramdam si Kai Hyung na ang imitator ay nagtatago sa gitna ng mga audience na dumalo sa lecture noong araw na iyon. Agad niyang hiniling na tingnan ang key footage noong araw na iyon at tumugma sa surveillance sa paligid ng crime scene upang mahanap ang mga taong may katulad na hitsura at kasuotan. Dahil dito, nakilala ang 3 suspect. Lahat sila ay miyembro ng University Deduction Club. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kai Hyung ng tawag mula kay The Reaper. Kamusta? Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Nagustuhan mo ba ang sorpresa? Abangan mo, mas magiging exciting pa ang mga susunod na mangyayari. Palaging tinutupad ni The Reaper ang kanyang mga salita at tulad ng inaasahan, muli niyang pinuntirya ang isa pang batang babae at ang nobela sa website ay na-update na naglalarawan sa mga detalye ng pagdukot at pag-atake sa isang babae sa pamamagitan ng second-hand online store.
Tumutukoy sa susunod na paraan ng paggawa ng krimen ng imitator, na katulad ng sa Southwest serial murder case. Batay sa paglalarawan ng meeting place sa nobela, mabilis na tinukoy ng team ang 3 lokasyon at nagsagawa ng ambush doon. Kasabay nito, sa proseso ng pag-imbestiga sa impormasyon ng biktima, natuklasan ng team na nagpapatakbo ang namatay ng isang website na pinaghihinalaang ang inisyal sa Sing Sing. At isa sa 3 suspect, si Jiang Zhaihuan, ay may dating romantic relationship sa biktima. Itinago ang mga social activity at nagsimulang maghinala ang biktima na si Zhaihuan ay isang impostor, kaya siya pinatay. Si Kai Hyung ay biglang napagtanto na si Zhaihuan ay ang estudyante na nagpahirap sa kanya sa seminar. Matagal nang nakatakas ang serial killer. Ayon sa sinabi niya, kung ito ay 2 panig ng isang barya, ibig sabihin ay naunawaan na niya ang isip ng serial killer, kaya bakit hindi pa rin siya mahuli? Tiyak na mahuli siya at tiyak na mahuli siya. Ang taong ito ay na-dismiss sa militar dahil sa gulo at ngayon ay admin ng isang website na nagpo-post ng mga nobelang nakakasakit sa mga tao. Tulad ng inaasahan, malapit sa inaasahang oras, lumitaw ang suspect na si Zhaihuan sa pinangyarihan. Kinugkob at inaresto ng team si Zhaihuan at matagumpay na nailigtas ang hostage na si Kyung. Kapag nahaharap sa pagtatanong ng pulis, si Zhaihuan ay napakatahimik. Alam niyang walang direktang ebidensya ang pulis na magpapatunay na siya ang pumatay sa tao, kaya matigas niyang itinanggi ang lahat ng mga akusasyon. Bukod pa rito, naiintindihan niya ang criminal psychology, kaya ang paraan ng pagtatanong ni Kyung ay walang epekto. Ganitong ilaw at bumaba na rin ang temperatura. Sadyang pinakita pa niya sa akin ang larawan ng biktima at nanatiling tahimik upang bigyan ako ng psychological pressure. May iba pa ba akong hindi alam? Kung gayon, maaari bang bawasan pa ang temperatura? Sa huli, dahil sa kakulangan ng ebidensya, siya ay idineklarang walang sala at pinalaya sa sandaling iyon. Ang chief, na laging sumusuporta sa trabaho ng team, ay nag-anunsyo na ang copycat murder case ay ipapasa sa large-scale search team. Pakiramdam ni Kai Hyung, hindi ito makatwiran dahil ang target ng serial killer na si Yong Xion ay ang team. Bukod pa rito, sila ang pinakamahusay na nakakaunawa sa kaso. Ngunit pinilit ng chief na sundin ang utos mula sa nakatataas. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag at nagmamadaling umalis. Napansin ni Kai Hyung ang pagiging kakaiba ng chief, kaya inutusan niya ang technical department na subaybayan ang lokasyon nito. Sa oras na ito, lumitaw ang isang bagong hula sa website, ngunit ang nilalaman nito ay ganap na naiba sa mga nauna. Hindi nito inilarawan ng partikular ang tungkol sa kapaligiran o paraan ng paggawa ng krimen, ngunit sinasabi lamang na ang susunod na oras ng paggawa ng krimen ay sa hapon at ang target na papatayin ay inilarawan bilang ang hostage na nailigtas ng team noon. Sa oras na ito, natuklasan ng technical department ang lokasyon ng chief. Papunta siya sa ospital kung saan ginagamot ang hostage. Nakuha pala ni Yong Xion ang anak ng chief at pinilit itong patayin ang hostage na si Kyung. Ngunit ang totoong target niya ay ang chief. Nang dumating ang team, nadaanan nila si Yong Xion na nagkunwari bilang isang medical staff at ang hostage ay pinatay na niya. Matapos matagumpay na dukutin ang chief na si Yoon Jun. Maingat na binuksan ang bag at namatay sa takot sa lugar. Sa loob ng bag ay ang ulo ni reporter Son Yoon Jun. Ang ganoong kayabangan ay dahil dinukot niya ang 5 anak ng mga matataas na opisyal bilang mga hostage. Ikinulong niya ang mga bata sa isang selyadong silid at patuloy na naglalabas ng masangsang na usok. Habang nandoon, mayroon lamang isang oxygen mask at pinilit niya silang patayin ang isa't isa upang mabuhay. Bagaman maraming pulis sa labas ang pumapalibot sa coffee shop para sa kaligtasan ng mga hostage, na mga anak ng matataas na opisyal, hindi makakilos ng agresibo ang pulis. Muling nag-alok si Eun Jo ng DL kay Kai Hyung, at hiningi niyang ihatid siya ng driver. Kung magpapakatapang, ang tanging magagawa nila ay pulutin ang mga bangkay ng mga bata. Nang makarating sa isang ligtas na lugar, ibinunyag ni Yeon Jun ang lokasyon ng bodega, kung saan nakakulong ang mga hostage. Ngunit hindi pa rin niya sinabi kung saan nakakulong ang chief. Habang naubos ang oras para iligtas ang mga hostage, kinailangan ni Kai Hyung na paalisin si Yeon Jun. Nang makarating si Kai Hyung sa target na bodega, natagpuan niyang nag-aaway na ang mga hostage hanggang sa sila ay manghina. Sa katunayan, ang usok na inilabas ni Yoon Jae-on ay ganap na hindi nakakapinsala at ang tunay na takot ay nagmula sa kasamaan sa likas na katangian ng tao. Sa oras na ito, nagising ang chief matapos mahimatay at narinig ang paghingi ng tulong ng kanyang anak na babae. Siya ay nagsikap na makawala sa tali sa kanyang kamay, ngunit nang mailigtas niya ang kanyang anak na babae at handa na silang umalis, nakita niya si Yoon Jae-on na bumalik. Sa huli, isinakripisyo ng chief ang kanyang sarili upang makatakas ang kanyang anak na babae. Muling sinuri ng team ang buong kaso batay sa mga bakas na natira sa crime scene. Ang murder case sa simbahan ay nagpapatunay na may isa pang kasabwat na tumulong kay Chai Huan sa paggawa ng serial murder case at ang copycat murder ay isang laro upang talunin ang team. Ginamit ni Eun Cheon ang mga nobelang tungkol sa pagpatay upang hulaan ang oras ng paggawa ng krimen at ang mga tagasunod niya ay nagsagawa ng mga pagpatay ayon sa pag-update sa website. Ang oras ng pagkatuklas sa bangkay ay maaaring maging napakahalagang salik. Bukod pa rito, maraming detalye ng kaso ang hindi kailanman isinapubliko ng team. Ngunit ang imitator ay maaaring perpektong kopyahin ang mga detalyeng iyon.
Ipapakita nito na ang kalaban ay maaaring maka-access sa panloob na impormasyon ng pulisya. Dahil dito, napansin ni Kaeyong ang isang tao at iyon ay si Police Choi na natagpuan ang bangkay sa unang kaso. Ang bangkay sa unang kaso ay natagpuan mismo ni Police Choi. Ako si Choi Young-jin, nagtatrabaho sa Juvenile Investigation Team. Ito ay isang bagay na naiwan sa crime scene. Sa pamamagitan ng investigasyon, nalaman na ang taong ito ay ang fiance ng ikapitong biktima sa kaso ni Yong-shun. Paghinalaan na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang fiancé, kaya nagkunwari siyang tagahanga ni Yong-shun. Sa tuwing may bagong update sa website ng nobela tungkol sa pagpatay, naghihintay siya sa inaasahang crime scene. Kung makikita niya si Yeon-jeon, sasamantalahin niya ang pagkakataon upang makaganti. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang beses, si Chae-hwan lang ang nakikita niya. Sa oras na ito, nagpadala si Yeon-jeon ng video ng chief para takutin si Kaeyong na makipag-deal sa kanya. Hiningi niyang itigil ng team ang paghabol sa kanya. Bilang kapalit, mawawala siya ng walang baka sa kanilang buhay. Hindi kailanman nakikipagkompromiso si Kaeyong sa mga kriminal, kaya nagpa siya ang team na gamitin si Yeon-jin para ilantad si Yeon-jeon. Habang patuloy na nag-a-update ang website sa bagong nobelang nakakasakit, si Hyun-jun ay nagkunwari bilang Yeon-jeon at lumitaw. Naghintay na si Yeon-jin sa inaasahang crime scene at agad na lumabas. Nang makita ang sitwasyon, hindi niya inaasahan na ito pala ay isang patibong na inihanda ng team. Si Yeon-jin ay agad na inaresto sa lugar at inamin na si Chae-hwan ang kanyang kasabwat, ngunit hindi siya ang totoong target ng team. Matagal nang hinala ni Kaeyong na si Yong-shun ay magtatago malapit upang manood tulad ng dati. Kaya't, habang ang mantis ay humuhuli ng sikada, naghihintay ang maya sa likuran. Lihim na sinusundan ng team ang sasakyan ni Yong-shun. Hinabol ni Kaeyong at Hyun-jun si Yong-shun hanggang sa isang mental hospital. At ito ang lugar kung saan nagsimula ang sakit ni Yong-shun. Naghinala si Kaeyong na sadyang dinala sila rito ng lalaki. Ang pagpili sa lokasyong ito ay nagpapakita na gusto niyang wakasan ang lahat ng ito. Nasa matinding panganib ang chief, kaya nagtulungan si Kaeyong at Hyun-jun na magtakip silungan sa isa't isa habang lumalalim sa gusali. Sinusubaybayan ni Yeon-cheon ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng surveillance. Nang makita nila ang target na silid, natagpuan nila ang isang tasa ng kape na umuusok pa rin at mukhang kakatapos lang umalis ni Yeon-cheon. Napansin ni Kaeyong sa surveillance screen na ang chief ay nakakulong sa isang silid. Sa sandaling ito, mula sa sulok ng silid, umalingaw ang tunog ng masakit na pagpupumiglas. Akala ni Hyun-jun na ito ay ang chief, ngunit agad na binalaan siya ni Kaeyong na umatras. Kim Hyun-jun, umatras ka. Kim Yong-jun, huwag kang magbiro. Sa katunayan, ang anino ay si Yong-jun na nagpapanggap bilang ang chief. Ngunit para sa kaligtasan ng chief, hindi naglakas loob ang dalawa na kumilos ng padalos-dalos. Kusang loob na tinanggal ni Yeon-cheon ang magazine ng baril at tinakot ang dalawa na makipaglaro sa kanya ng huling laro. Isinara niya ang pinto at itinapon ang backpack kay Hyun-jun. Sa loob ay mayroon lamang isang gas mask pagkatapos. Sinuot ni Yeon-cheon ang maskara at mabilis na pinindot ang remote control upang maglabas ng nakakalason na gas. Sa pagkakataong ito, nais niyang makita kung paano haharapin ni Kaeyong at Hyun-jun ang sitwasyon. Sa hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang nasaksihan niya ay si Kaeyong at Hyun-jun na nagtutulungan upang iligtas ang buhay ng bawat isa. Nang subukan ni Yeon-jeon na samantalahin ang pagkakataon upang patayin si Hyun-jun, sumugod si Kaeyong at nakipagbuno sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, dinampot ni Hyun-jun ang baril sa sahig, habang ginawa naman ni Yeon-jeon na hostage si Kaeyong. Sa sandaling ito, ibinunyag ni Yeon-jeon ang katotohanan na matagal nang pinatay niya ang chief, at sa lahat ng krimen na ginawa niya, ang pagpatay sa asawa ni Kaeyong ang pinakakinasiyahan niya. Ang mga salitang ito ay agad na nagpagalit kay Kaeyong at sunod-sunod na putok ng baril ang nagtapos sa lahat. Lumabas si Kaeyong mula sa dilim na may madilim na ekspresyon. Ang serial killer na nagpahirap sa buong South Korea sa takot ay sa wakas nagbayad sa kanyang mga krimen, at dito nagtatapos ang Korean drama na Criminal Minds. Nagtatapos na rito ang kwento ngayon. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment sa ibaba, mag-comment sa ibaba, mag-comment sa ibaba, mag-comment sa ibaba, mag-comment sa ibaba.